Mahigit 50 milyon ang boboto sa nalalapit na eleksyon at base sa datos mula sa COMELEC at GMA News Research, malaking bahagdan sa mga boboto ngayong eleksyon 2016, mga kabataan. Sa unang tingin sa iba't ibang age group, mukhang kokonti lang ang mga bata. Nasa mahigit 5%, 3 milyon sa mga edad 18-19 halimbawa, 14.7% o halos 8 milyon sa edad 20-24 at hindi na nalalayo sa mga sumunod na age group. Pero kung pagsasama-samahin ang buong sektor ng tinatawag na millennial o yung mga nasa edad 18 hanggang 34, pumapalo sa 45.5% ang kabuang bilang ng mga ito ang boboto ngayon, halos kalahati ng buong voting population. The assumption is that they are the more idealistic sector of voters. The basis of this assumption is that many of these are, if not students, young professionals, and therefore are also not yet in some positions of influence. Ayon sa political analyst na si Professor Edmund Taya, o kumpara sa mga mas nakatatandang botante na karaniwang konserbatibo ang pananaw, ang mga millennial mas agresibo daw sa pagtalakay sa mga issue ng lipunan, dala ng kanilang idealismo. The younger voters would tend to be less organized compared to the older voters. Less organized in the sense that they tend to follow what they believe is right. The extreme tendency of idealism as far as the younger voters are concerned, they also tend to not be apathetic but more of critical of the prevailing situation, to the point that it leads them to not vote. Pero kahit wala pa sa kalahati ng voting population ng mga millennial at hindi naman sila maituturing na block vote o iisa kung bumoto, para sa grupong Youth Vote Philippines, malaki ang papel at kapangyarihan ng millennial vote. Dahil engaged sa discussion ng mga youth, they sway the decisions of the older ones. And sabi nga, naririnig na natin sa mga matanda that yung mga kabataan, what they're fighting for today will really affect their lives for the next 10 years. Sa millennial age group, kapansin-pansin na halos wala sa mga ito ang may sarili ng pag-iisip sa mga mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan tulad ng People Power Revolution. Sa age bracket na ito, lumalabas na ang mga pinakamatandang millennial na 34 years old. Halimbawa, 4 years old lang nang mangyari ang People Power Revolution. Karamihan hindi pa pinapanganak sa panahong ito. Pero ayon sa Youth Vote, malaki ang naging tulong ng internet at social media sa pagmulat sa mga kabataan sa mga issue ng kanilang lipunan. In terms naman of education per se, a number of youth use social media in order to be informed. In order to practice the freedom of speech, a number of young voters will resort to social media. It's not a liability, but rather it's a challenge. Because for millennials, we are always hungry for information. We are always hungry for what we can do for our country. Para kay Tayo, kung sa social media may iba't ibang interpretasyon sa kasaysayan, hindi raw ito dapat ibaling sa maling pangunawa, kundi indikasyon ng kung paano tinitignan ng maraming kabataan ng kasalukuyan sa nakaraan. It's not so much about whether they've learned their history or whether they know history, but also the ones to blame essentially would simply be our leaders. They have not capitalized the opportunity to undo what was essentially the limitations of Philippine politics and governance. I mean, in theory, you can run for office, but the prevailing system simply prevents any ordinary individual to run for office. It would still require someone who doesn't only have the money, but also have the name basically and access to traditional sources of power. Puspusan ngayon ang kampanya ng Youth Vote para mahikayat ang kabataan na bumoto at makilahok sa eleksyon. Dan Otingko, GMA News.